Good day mga brother! Ako nga pala si Happy, ang inyong siklistang gala, and welcome back na naman sa isang episode ng ating bike unboxing serye, kung saan ay nag-unbox tayo ng mga binili nating bike parts and accessories para sa ating mga bike. And ngayong araw ay may dumating na naman tayong package galing kay Lazada, so medyo nabudol na naman ako. And eto yung package na dumating sa atin. Eto, kita nyo, laki no? So, fragile ang nakalagay. And ito yung i-unbox natin today. Itong package pala na dumating sa atin mga brother ay ito ay front bike rack. So basically kaya ako bumili nito is nililinis ko na kasi yung touring bike natin na si Torong. So tinatanggal ko na yung mga hindi kailangan, and as much as possible ginagawa ko na rin siyang waterproof. Kasi basically yung hindi na lang waterproof dun sa bag natin ay yung ating bag sa harapan. So basically kaya ako bumili nito is nagpaplano ako napalitan na yung bag natin sa harapan, which is gagawin ko na rin waterproof. Para doon ko na ilalagay yung mga gadgets natin para mas madaling kuhanin pag kinakailangan natin. So yun nga ang backstory mga brother kung bakit natin binili yung bagong front bike rack. And let's go! Unbox na natin kasi na-excite na rin ako. And bago pala natin i-unbox, timbangin muna natin kung gaano kabigat ba to. Kasi medyo may kabigatan, so nag-aalala ako na baka mas lalong bumigat imbes na gumaan yung ating bike. So timbangin na muna natin. So eto na ang ating timbangan, and tinurn on ko na rin. And eto ang ating package. Napakalaki, di ba? So kita nyo ba? Namabasa nyo ba? Ayan. And pag kinalog-kalog natin, may naririnig tayo. And timbangin na natin kung gaano nga ba kabigat to. So ayan ang ating timbang. Wow, medyo malaki. 1,352. So 1.3 kilos mga brother. Medyo may kabigatan. Pero take note na andito pa yung ating box. So yun nga mga brother, nakita nyo naman na medyo may kabigatan tong ating package, pero meron pa naman tong box, so babawasan pa yung bigat na yun. And then afterwards, titimbangin ulit natin. And bago ko pala makalimutan mga brother, itong bili ko pala dito sa ating bike rack ay less than 500 pesos only. Usually yung mga bike rack na nakikita mo online, lalo na yung mga magagandang tatak and mga gandang function ay naglalaro sa 2,000, or pinakamababang nakita ko is 1,500 pataas. So ito less than 1,000 pesos. So nakatipid tayo, and nakita ko naman yung mga review maganda rin. And ito pala yung nakita ko na pinakamurang nagbebenta ng ganitong bike rack. Kasi yung mga nakita ko is nagre-range sa 750 ata to 900, and ito kawalang natin ng 495 pesos if I'm not mistaken. So let's go, bisa na natin buksan para makita nyo na rin yung laman and ma-assemble na natin. So yan na, yan box na natin, and dito natin siya bubuksan sa may bandang taas. Ooh, ASMR! Naririnig nyo ba yun? Yan ang tunog ng bagong gamit sa bike. Opya, ang ating mic nalalaglag. Pero siguro naman naririnig nyo ang ating ASMR. Ito. So ayan. And ito yung ating laman ng ating bike rack. Pakita natin ng ayos. So eto siya. Sana nakikita nyo ng ayos. And tanggalin natin sa labas. Wow! So, ito siya. Ito yung laman. Yung mismong rack. Tapos yung dalawa parang windshield and yung bracket. So, ito pala yung laman ng package natin mga brother, yung ating front bike rack. So, ito yung pinaka main rack, tapos ito naman yung kanyang mga screws and bolts and yung nakalagay sa gilid. Since tanggal na natin siya dun sa kanyang package, tingnan natin, timbangin ulit natin kung gaano kabigat ba talaga itong ating front bike rack. So, may kabigatan din, ramdam na ramdam ko habang hinahawakan, pero malalaman natin yung tunay na bigat niya. So ayan, timbangin ulit natin mga brother. So eto pala yung timbang niya mga brother, 940 grams. So less than 1 kilo. So medyo okay na rin, dagdag bigat, pero marami tayong may lalagay dito na bago.
So yun nga mga brother, medyo may kabigatan din yung ating nabili. But for me, kasi yung iba nakita ko nasa 1 kilograms pataas yung ibang bike rack na nabibili sa market. So basically, okay na rin itong nabili natin kasi less than 1 kilogram siya. Tapos yung material pala na ginamit dun sa bike rack natin is alloy. So mas mabigat pa siguro kung bakal yung pinili natin. So ito, alloy siya, and again, nabili ko lang ng 495. So next yung gagawin mga brother ay i-assemble na natin kasi nakita nyo naman hindi pa siya na-assemble. So umpisahan ko nang i-assemble itong bike rack natin. So umpisa na natin i-assemble to. So tanggalin na natin sa mga plastic nila. So ito yung pinaka main rack. Feeling ko naman madali itong i-assemble. Sana madali lang. So ito, tapos andito yung mga bolts and nuts natin. Ang una nating gagawin ay tanggalin muna natin sa plastic lahat. So ito yung side, parang side protection niya. Tanggalin na rin natin sa plastic. Okay. So basically mga brother, ang magiging tsura pala nito ay ito ay nakalagay sa gilid. So ganun siya. Kita nyo ba? So magiging ganito siya. Okay. Simple enough. So yung mga brother, start na natin i-assemble to, and ibababa ko yung camera para makita nyo kung paano i-assemble itong front bike rack natin. Let's go! So sana nakikita nyo, pero isa na natin i-assemble. Nag-provide rin pala sila ng Allen wrench, ng Allen, and ng yabe. So dito muna tayo sa umpisa. Natin ito. So ito na yung pangalawa. Okay, tapos yung isang gilid natin, and yung kabila naman. Medyo mahirap lang siya ikabit kasi gawa nung nuts niya ay may lock agad. So kailangan mo ng pasensya dito, pasensya at saga. So yung mga brother, sa wakas natapos na nating i-assemble yung ating front bike rack. And medyo nahirapan din ako noon, pero nabuo naman natin. So eto pa lang itsura niya. So ayan, sana nakita nyo. Ayan, and ito yung top view niya. Ayan, ito yung likod. Ito yung side view. Ayan, pag nakatagilid para makita nyo. So eto siya. So mga brother, bago pala natin ikabit to sa ating bike na si Torong, ito yung masasabi ko sa kanya. Unang-una, yung design niya maganda, and mukha naman siyang matibay. Made of aluminum alloy ito, and sabi doon sa specification nung seller is kaya na itong mag-hold up to 20 kilograms. So goods sa goods yun kasi mabigat talaga. 20 kilograms ang kaya niyang i-hold, pero wag niyo sasagadin syempre. Pero kayo ng allowance, and wag niyong ilagay lahat dito yung mga dapat niyong ilagay. And mga brother, bigay ko lang din pala yung specification nitong mismong rack na to. Ito palang haba nito mula dito hanggang dito ay nasa 24 centimeters. Okay? Ito naman sa taas hanggang dito ay 14 centimeters. Tapos yung width niya, etong mula dito hanggang dito ay nasa 12.5 centimeters. So, ganun lang, yun yung pinaka-specification niya. And yung pala mga brother, ito ay para doon sa mga naka-suspension fork. Since ako naka-rigid fork, meron akong medyo may hirapan lang tayong ikabit ito. Pero feeling ko naman magagawa natin ng paraan. So, yun lang mga brother para sa ating unboxing. And samahan nyo na ako at ikakabit na natin to kay Torong. And medyo excited ako na kinakabahan baka kasi hindi magkasya, pero siguro magagawa naman natin ng paraan. So tara, let's go! Kabit na natin. So eto na nga mga brother, inumpisahan ko na ikabit yung binili nating bike rack. Ang una ko palang tinanggal dito ay yung mga universal cage natin, yung kaliwa at yung kanan. Pagkatapos nan ay sinukat ko na yung ilalagay nating bracket. Ang pinaka naging problema ko lang dito mga brother, since ito ay meant for suspension forks or bilog na fork, kailangan kong balikuin yung bracket para maging pantay. Tapos kailangan ko din tansyahin yung taas ng rack para hindi maipit yung fender. Other than that, wala naman ako naging masyadong problema.
Kung ito pala yung balak mong bilhin at naka-rigid fork ka, goods pa din naman to mga brother. Basta make sure mo lang na yung bracket mo ay hindi dudulas para safe na safe yung mga gamit mong ilalagay at syempre para makaiwas na rin sa disgrasya. Medyo matagal kong ginawa to as in. Trial and error especially dun sa bracket papunta sa gitna kasi hindi ko makuha yung tamang bali niya. Pero nadaan ko naman sa tiyaga at nakabit ko ng ayos. After ko pala ma-make sure na maayos ang lahat at secure na secure yung bike rack, ay kinabit ko na ulit yung mga universal cage. And ito pala yung itsura niya nung nakabit ko. Ayos, di ba? Yun lang mga brother, maraming salamat sa panonood ng ating vlog. And kung bago ka pa lang po dito sa ating YouTube channel, sana po yung makonsider nyo mag-subscribe. I-hit ang notification bell at i-like ang ating video para naman updated kayo sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos kagaya nito. Muli maraming salamat, ride safe palagi mga brother, and kita-kits tayo sa daan.